aking notes ay 8 pages. Kunin ko lang yung una sa kahuli. Partida. Sino sa inyo ang naka-attend na ng 7 sayings sa katulad nito more than 7 times? 7 beses. 8 times. 9 times. 10. 23 times. 23. More than 23. Okay. Si Ma'am Buena Luz naka-attend yan ng live na 7 sayings more than 40 times. Yung mga ini-edit niya more than 100 times. Kasi tuwing mahal na araw, at the National Baptist Church, meron po kaming radio television ministry. Pinakaya namin ng 2 araw. Channel 7 at ang Channel 13. Mas nagpapalmas kami ng 7 sayings po doon. At 2 buwan niyang ini-edit yung palabas doon. Kaya memoryado niya na ito eh. Kinapsulize ko. Inilagay ko sa 7 salita yung 7 sayings. Okay. 7 salita yung 7 sayings. Una, para mabilis tayo, diretso na ako doon. Sabi sa Luke 23:34, Father, forgive them for they know not what they do. The first word is forgiveness. Yan ay tinuturo sa atin, mga kapatid, ng itong wika ng ating Panginoong Diyos. Na ang Diyos, pinagtyagaan tayo, pinatawad tayo. Di mas lalo tayong mga tao ay dapat rin magpatawad. Ay lahat po na may utang ako sa inyo, patawarin niyo na ako. Kidding aside, yun po yung pinaka-importanting bahagi ng buhay. Dahil hindi ka mabubuhay ng masaya kung meron kang bitterness sa iyong puso. Because unforgiveness will give you bitterness. And every time you go to sleep, ay naaalala mo yung hilatsya ng mukha na kinamumuhian mo. Kung hindi ka na makatulog, pagtingin mo sa orasan, 3:00 ng umaga, siya pa rin ang nakikita mo. Magpatawad. Amen? Magpatawad. Sapagat sa mundong ito, talagang meron pong gagawa ng masama sa inyo. Bakit? Masama ang mundo. Masama ang mga tao. Kahit na sa pag-meet nyo ng mga tao, especially tayo mga pastor, pag nakaharap sa atin yan, ang sarap ng ngiti niya. Di ba? Pero pag tumalikod na, ay iba na yung sinasabi. Kaya ngayon yung unang-unang pinag-aaralan sa pastoral theology, magpatawad. Ayun rin yung tinuro sa atin ng ating Panginoon sa itong wika. Pangalawa, pagkatapos mo magpatawad ng ibang tao, ay ang sabi ni Jesus Christ, Verily, verily, I say unto you, thou shalt be with me in paradise. Merong kasiguruhan na ang tao ay pupunta ng langit. Kung ang mundo ito walang kasiguruhan, yung takbo ng buhay natin walang kasiguruhan. Pero meron po siyang iniwan sa atin na leksyon, may kasiguruhan na merong buhay na walang hanggan, na pwede ang bawat isang tao ay makareceive ng buhay
na walang hanggan. Katulad ng sinabi ng ating past preacher, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, only in Him, in Jesus Christ, should not perish, but have what? Everlasting life. At yan po yung great hope na sinasabi ni Apostol Pablo, there is hope in this life. And that hope is Jesus Christ. And when you take Jesus Christ into your heart, you can be saved. For He said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. That's Jesus Christ. Hindi po ang religion, hindi yung mabuting gawa, hindi yung magiging mabait ka. Ay, magpapakabait ako. No, sabi ni Jesus Christ, ako lamang ang daan, hindi ang religion. Pangatlong, itinuturo ng 7 sayings na ito, yung pituwigan ng ating Panginoong Diyos, ay relationship. Sabi niya sa kanyang kay John, sabi niya, woman, behold thy son, sabi niya kay Mary, behold thy mother. Diyan makikita na napaka-importante sa ating Panginoong Diyos ang relationship. Yung ating mga relasyon, yung relasyon nyo sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kamag-anak, especially yung relasyon natin sa loob ng ating church. This is a church family. Katulad ng sinabi ni Pastor Jess, the church is a family. And pinapatunayan niya at binibigyan niyang diin na dapat tayo ay magkaroon ng isang matindi, malapit na relasyon sa bawat isa. Sinabi nga niya kay Jan, mula ngayon, Jan, kupkupin mo siya. Siya ay ang iyong nanay na. Nung sinabi ni Jesus Christ yan, si Mary was only 51 years old. 51 lamang. Nung siya ay pinanganak niya si Jesus Christ, 18, probably 18 years old. 33 years, si Jesus Christ na buhay. So 18 plus 33, ilan? 51. And from 51 up to 70 years old, si John ang nag-alaga kay Maria. Ganun din dapat kayo. Alagaan nyo mga anak. Sino mga anak dito? Wala tayo. Amen? Alagaan nyo yung mga magulang. Bigyan nyo sila malaking allowance. Okay. Kayo may namang mga magulang ay inalagaan naman kayo. Amen? Unless yung inyong magulang ay magkalabanting palagi. Ano? Pero patawarin nyo na sila. Kasama yan sa pag-aalaga. Kung hindi kayo inalagaan ng inyong magulang, ngayon naman ipakita nyo sa inyong mga anak na mag-aalaga kayo ng inyong magulang. Amen? Huwag nang papabayaan sila. Ay nasabi ni Jesus, si Jesus Christ mismo nagsabi niyan. Relationship. Sabi niya, John, alagaan mo yan. Alagaan mo yan. After 2,000 years, babalik ako. Wala na kayo. So, number 4. Number 4 is a very controversial topic. Okay, ano sabi dyan? Eli, Eli, lama sabachthani, that is to say, my God, why hast thou forsaken me? Nagsasabi, mga theologian na tungkol, namatay ba si Jesus Christ spiritually? Tanong ko yan sa ano mo, ha? Did Jesus Christ died spiritually? Alam naman natin na ang death ay what? Separation. When Jesus Christ bore our sins, your sins, my sins, at the cross of Calvary, hindi matiis ng God the Father
yung buong kasalanan. Kasalanan ni Hitler, kasalanan ng mga kontraktor, kasalanan ng nagdala ng maleta. Ay, 2018 pa pala yung mga maleta ngayon. Isa palang fake news yun. Kasalanan ng mga nag-fake news. Jesus Christ was there at the cross. All the sins of mankind, kasalanan ni Hitler, kasalanan ni Mao Zedong, kasalanan ni Lenin, kasalanan ni Stalin na milyon-milyon ang pinatay. God, the Father cannot look at His Son. Ano sabi ng God the Father sa Son? This is my beloved Son in whom I am well pleased. At that point of time, God the Father cannot look. He has to what? He has to turn His face around and look the other way. Was Jesus Christ separated from God the Father at that time for 3 hours? Alas 12 hanggang alas 3 nung sinabi niya, give up the ghost. 3 oras ba siyang namatay spiritually? Sabi ng ating Panginoon, anong lesson dyan? Anong lesson dyan? Ang lesson po dyan ay huwag niyong papabayaan ang inyong mga anak. Amen? Kahit na yung inyong mga anak ay kung ano-anong kabalastugan ang ginagawa. He's talking about here, relationship na eh. Sino may mga anak dito? Sino meron mga black sheep na anak? Baka totoo tayo. Meron. Yung mga pastor. Sino mga black sheep na mga miyembro? Wala po. At yan, mahal natin. Amen? Mahal po ng miyembro, mahal po ng pastor. Mas lalo, kung nakikita niya, nagtatights kayo. Palagi sinasabi dito, may unos na darating, sabi ni pastor. Merong madilim na mangyayari! Yung 115 dati na LPG na 1,600. Ang diesel sa Leyte was what? 250. Hindi ba sila galing sa Masbate? Sila Pastor Jim. May umus na malaki! Natatakot ba kayo? May nagtatights at nagbibigay sa church. Hindi nyo nilanakawan ng Panginoong Diyos. You are covered by the economy of our Lord. Bakit? Basahin niyo mabuti sa Malakay 3:10. Hindi kayo niya papabayaan. Yung buong kwarto nyo, bibigyan niya lalagyan niya ng napakalaki, napakadaming mga provision. And that's a promise. A promise that God had made. The God that never lies. Di nagsisinungaling. Sinungaling na lahat. Nung 18. Mga kapatid, mga ang Panginoong Diyos, hindi po nagsisinungaling. Sinabi niya, I will provide for you. For all? No! For those who are what? Tapat sa pagbibigay. Basahin niyo mabuti ang context ng verse na yun. Number ano na tayo? 5. Hindi, 5 na susunod. Distress
Yung 4 is abandonment. Yung number 5 ay distress. Sabi niya, I thirst. You see, the Lord Jesus Christ, when He walked down this earth, is 100% human. At the same time, He was 100% God. Maraming ayaw maniwala dyan. Kasi 100% plus 100% equals 100% sa mathematics ng ating Panginoon. Magaling po sa Panginoon, siya nag-invento ng mathematics. Sabi niya, I thirst. He was in distress because He was human after all. He was human after all. Ganun din, mga kapatid, mga minamahal, ang bawat isa na mananampalataya dito. Hindi po super Christian yung mga katabi niyo. Ha? Yung mga nasa likod niyo. Mas lalo, hindi po super Christian itong mga pastor na ito. Kakamali rin yan? Amen? Amen! Nasasaktan rin. Nasasaktan rin. Kaya mga miyembro, dahan-dahan ang inyong mga bibig. Amen? Kasi pag lumabas na yung words nito sa inyong mga bibig, hindi mo na pwedeng i-catch at ibalik. Words that will come out of your mouth, it will hurt people. And you see, hurt people. Magmumultiply yan. Magmumultiply. Kaya nga sinabi niya, quench my thirst. Ito ginagot? I thirst. Wala namang dala-dalang coke si ano? Si John, hindi ba? I thirst for your love. Our members, I thirst for your love. I thirst for your faithfulness. I thirst for your work for the Lord Jesus Christ. Kung gagawin lamang natin yan, siguro, isa tayo sa pinakamasayang grupo ng mga mananampalataya during the unos na sinasabi niyo. Yun ang kailangan natin. Kailangan natin at this time, faithfulness. Ang bawat isa sa atin dapat ay mayroong ministry. Do we? Do you? Do you have a ministry? And if you have a ministry, in-enroll mo na yung sarili. God, kung nagkakamp tayo, palagi mayroong Manila paper. Andiyan yung mga ministry, ilalagay ko pangalan ko dito. Dito sa Elohim, dito sa Shalom, dito sa Gethsemane, tapos dito sa Salvation, dito wiwin ako ng kaluluwa, dito magdadala ako ng kaluluwa sa church, dito magdadala ako ng visitor. You did! And many of us did that, right? At hanggang isang linggo, 2 linggo, isang buwan, 2 buwan, magkakamp ka naman. Magkakamp ka naman. Mag-preach ka naman ang mga matitinding preaching itong mga pastor na ito. Iiyak na naman kayo. Mag-forward na naman tayo. Maglalagay na naman tayo dito. But after 3 months, wala na! Sabi ni Jesus Christ, I thirst for your faithfulness. We need faithful ministers of the Lord Jesus Christ. Hanggang dumating siya. Kailan mo siya darating? Ang sabi ng false prophets, 2026! Whether 2026, 2027, 2028, 2029, even kapag ako ay nakalatag na dyan,
Tapos na, gumraduate na ako. Patuloy po kayo maging faithful sa Panginoon. Yun po kailangan natin. Amen? Number 6. It is finished. Magkanda na tayo. Sabi niya, victory is achieved. Nagawa niya na. Yung dapat gawin. Tayo. Ako. Nagawa na ba yung dapat kong gawin na inatang sa aking balikat ng aking Panginoon? Am I speaking of victory? Tetelestai! It is finished! The other day, kinuwento ni Pastor, punta po kami sa Patay. Namatay po yung asawa ni Congressman Fred Arquisa. Siya po kauna-unahang senior citizen congressman. Pagkatapos nung napolitika siya, naalis siya dun sa party list. Pero namatay yung kanyang asawa. As far as we are concerned, si Ate Remy was a very, very faithful woman of God. Paka-faithful. Finish na. Tapos na. Sana kapag tayo ay dumating na sa kahuli-hulihang hininga natin, masasabi natin sa Panginoong Diyos, Panginoon, I did my very best. Not my way. Your way. You should aim and goal and purpose that in your lives. Sino po dito ang 60 years old and above? Tayo nga po, tayo. Tayo po, tayo. Okay. Sino rito ang 65? Pag hindi pala kayo 65, kayo ay umupo na. 65 up. Sino sa inyo 70? 70 na. 70. 70 ilan na? 34. 72. Ka-age tayo. Kayo po ay 76. Si nanay ay 80. 84. 80. Si Ma'am Buena Luz sa May 25, 70. Dapat ngayon pa lamang nagpe-prepare na kayo ng regalo para sa kanya. Thank you very much. Ayun lang gusto ko sabihin. Walang litis ako dito. Hindi ako contractor. It is finished. At yung panghuli, it's reunion. Ang sabi doon,